yung kalidad ng inyong mga sisiw, nakadepende yan sa kanilang mga magulang. Pangalawa, yung environment o nilalakihan ng mga sisiw na yan. So, to expound, okay, number 1, yung kalidad ng kanilang mga magulang. Huwag na huwag kayong gagamit mga kasabong ng mga inahin o brood stag na sobrang bata. Okay, so kasi pag sobrang bata sila, they are not yet sexually mature and ganun din ang itatapo nila, no? Yung mga sisiw maliliit, minsan masakitin. Okay. Second, huwag din kayong gagamit ng sobra namang tandang mga inahin at mga broodcock because it's the same principle. Yung isa hindi pa mature, ito naman na sobrahan ng pagka-mature. Mature na ang tawag natin dyan sa mga ganyang sobrang tandang mga babae at yung mga broodcock na sobra ng tanda. DOM na yung mga yan. So, dapat i-retire nyo na yung mga ganyan pag sobra ng tanda. Okay mga kasabong. And then second, yung sinabi ko sa inyo kanina, na dapat yung kanilang nilalakihan. Kasi dyan papasok yung tinatawag na principle ng epigenetics. And what is epigenetics? Yung inyong bloodline o yung inyong mga manok na pinapalaki, malaki ang tutulong sa kanila o isinasama nila depende sa lugar na kanilang nilalakihan. No? So for example, ang inyong range area mapuno and at the same time, tinatamaan din ng sapat na init ng araw, that is an ideal environment para lumaki ang inyong mga sisiw. As compared sa halimbawa, yung inyong mga sisiw, pinalaki ninyo sa tabi ng dagat, walang puno, napakainit na lugar. So, the environment will not help those chicks develop into superior individuals. Kaya mga kasabong, hindi lang importante na maganda ang kalidad ng kanilang mga magulang, kundi maganda rin ang lugar na kanilang nilalakihan. In my case sa masterclass, lagi kong sinasabi sa aking mga estudyante, kahit anong mangyari, yung inyong range area, kahit gaano pa kaliit, siguraduhin ninyong may nililiparan man lang na puno. Kung walang puno, gumawa kayo ng maski anong hapunan na sila'y nakakalipad sapagkat ang inyong mga pansabong ay ibon. Pangalawa mga kasabong, kung kaya ninyong lagyan man lamang ng kahit na anong damo ang inyong range area, malaki ang maitutulong niyan sa inyong mga manok. I-compare ninyo ang inyong sisiw na lumaki sa isang area na may damo compared sa walang damo at napakalaki ng kaibahan yan because they get a lot of these nutrients from that grass and from the soil around them.